Magandang araw po sa ating lahat. Praise God po at muli ay niloob ng Panginoon na tayo ay makasamba sa araw na ito at magkaroon muli ng pagkakataon na makapag-aral ng kanyang salita na nakasulat sa Bible. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa pananampalataya. Pag-aaralan po natin kung ano ba ang tunay na pananampalataya na pinalulugdan ng Diyos o biblical faith. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay sumandaling yumuko at tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito at muli ay binigyan mo kami ng pagkakataon na muling makasamba, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkakaloob mo, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng aming nararanasan ngayon. Dalangin namin, Ama, na naway patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan upang kami maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, at maging karapat-dapat sa iyong banal na salita. Dalangin namin, Ama, ang iyong banal na Espiritu naway gawad mo, Panginoon, samahan kami, Panginoon, upang ang aming pag-aaral ay lubos naming maunawaan. Ikaw, Panginoon, ang magturo sa amin, Panginoon. Gamitin mo lamang akong mouthpiece, Panginoon, ng iyong mga salita. Nilalapit namin ang lahat ng ito, Panginoon. Pinagkakatiwala. In Jesus' mighty name. Amen. Ang topic po natin ngayon ay pinamagatan nating the superiority of Christian faith. Ang reference verse po natin ay matatagpuan sa Hebrew chapter 11 verse 6. Sinasabi po rito, "And without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him." Ang ibang reference verse po naman natin ay matatagpuan natin sa book of Hebrew chapter 11, verse 1 hanggang 40. Dahil itong Book of Hebrew, chapter 11, ay tinagurian pong faith chapter. Kaya ito po ay part din ng ating references. At meron din tayong ilang mga supporting verse na galing naman po sa ibang parts ng ating Bible. Bago po tayo magsimula, magtatanong lang po muna ako. Kung ikaw po ba ay mayroong pananampalataya, ito po ba ay okay na? Basta ba meron ka ng pananampalataya ay magkakaroon ka na ng kaligtasan? Ikaw ay mapupunta na sa langit at tatanggapin mo na ang lahat ng biyaya? Kailangan po malinaw sa ating lahat ang pananampalataya na meron tayo. Dahil meron pong iba't ibang pananampalataya ang tao. Alam naman po natin na ang bawat reliyon ay may iba't ibang pinanampalatayanan. Maaring may magtanong, paano po yung atheist? Tanong po, may pananampalataya po ba sila o wala? Meron po. Ang pananampalataya po nila ay walang Diyos. Yun po yung pananampalataya nila, walang Diyos. Ang point po natin ay hindi ko mo may pananampalataya ka na, ay okay na. Tandaan po natin ang sinasabi sa James chapter 2 verse 19. Sinasabi po rito, sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. With emotion pa. Sabi po sa Bible, ang mga demonyo man ay nananampalataya rin. So, ano po ang pagkakaiba? Ang point po natin ay hindi ko mo may pananampalataya ka na ay okay na. Pag-aralan po natin mabuti ang sinasabi sa book of
Hebrew chapter 11. Kung ano ba yung biblical faith na tinatawag. Kung ano ba yung tunay na pananampalataya na nais sabihin ng Diyos sa atin. Pero bago natin tignan ang sinasabi ng Book of Hebrew about faith, tignan po muna natin kung ano-ano ba ang mga tinatawag na hindi pananampalataya o mga bagay na hindi tinuturing na pananampalataya. What faith is not? Ano ba ang hindi pananampalataya? Una, faith is not appealing. Ang pananampalataya po ay hindi ito yung nararamdaman natin. Halimbawa, parang nararamdaman ko na mapupromote ako Parang nararamdaman ko na yayaman na ata ako Linawin lang po natin na ang nararamdaman po natin ay hindi pananampalataya. Faith is not a feeling. Pangalawa naman po, faith is not a mental assent. Ang ibig sabihin po ng mental assent ay yung nag-agree lang yung utak mo. Parang sumang-ayon ka lang. Halimbawa, tama ata yung nabasa ko sa libro na ibinigay sa akin. Pero hindi nag-agree ang buong kalooban mo. Sumang-ayon lang yung utak mo. So hindi rin po natin matatawag na pananampalataya 'yun. Nag-agree lang ang isip mo pero hindi nag-agree ang buong kalooban mo. Hindi lubos ang paniniwala mo. So hindi po faith is not a mental assent. Pangatlo po, faith is not optimism. Faith is not optimism. Hindi po ito yung positive ka lang sa lahat ng bagay. Maaaring mo sabihin na, hindi ako maalis sa trabaho. Yayaman ako. Mapupromote ako. Hindi ako tatamaan ng COVID. Positive. Hindi po sa COVID kundi positibo ang pananaw sa lahat ng bagay. So yun po ang katangian ng hindi pananampalataya, hindi feeling, hindi mental assent, at hindi rin optimism. O hindi pagiging positibo sa buhay. So malinaw po ba ang mga hindi pananampalataya? Dapat daw po ang pananampalataya ay merong basis, meron kang saligan. Saan dapat nakasalig ang pananampalataya? Sa Word of God. Sa salita ng Panginoong Diyos. Yung sinasabi sa Bible, yun po dapat nakasalig ang pananampalataya natin. Hindi sa feeling, hindi yung mental assent, hindi yung optimism. Kundi hindi yung kung ano paman, kundi sa salita ng Diyos. Sinabi ng salita ng Diyos, sinunod mo, yun, blessing. Yun ang pananampalataya. Yun ang biblical faith na tinutukoy sa ating pong Bible. Kung isa-summarize po natin ang sinasabi sa ating reference verse sa Hebrew chapter 11 verse 6. Sinasabi po rito, and without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is a rewarder of those who seek Him. So, pwede po natin i-summarize, base po sa verse natin nabasa, that faith is the only way to please God. Ang pananampalataya ay ang tanging daan para ma-please natin si Lord. Para ma-please natin ang ating Panginoon. Pangalawa naman po, faith is the only way to receive blessing from God. Ang pananampalataya ay ang tanging daan upang makareceive tayo ng blessing mula sa ating Panginoon.
Base po sa ating main verse na nabasa kanina. So, examinin po natin ang ating pananampalataya, kung saan po nakasalig ang ating pananampalataya. Sa Book of Hebrew, chapter 11, verse 1 to 2, sa King James Version po, ang ginamit ko dito. Sa verse 1 po, sinasabi that, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, or by it the elders obtained a good report. So makikita po natin dito sa verse na ating nabasa na ang faith ay dapat merong substance, evidence, at good report. So ang substance ay kailangan may assurance to stand under rock or to support. Kahit hindi pa natin nakikita, alam mo na mangyayari. Bakit? Sapagkat alam mo kung sino ang nagsalita. Ang faith po ay nakasalig sa Word of God. Halimbawa, sinabi sa salita ng Diyos, Abraham, magkakaanak ka. Anong sagot po ni Abraham? Yes, Lord. 50 years old. Menopause na po si Sarah against the science. Tapos 40 years na ang dumaan. Sinabi ulit ng Panginoon kay Abraham, Abraham, magkakaanak ka. Sagot ulit ni Abraham, yes, Lord. Nilagay ni Abraham ang kanyang pananampalataya sa isang bagay na hindi pa niya nakikita. Saan po niya sinalig ang kanyang pananampalataya? Sa Word of God. Yun po yung substance. Yun yung nag-stand sa kanya. Yun yung nag-susupport sa kanyang pananampalataya. Bakit po natin sinasampalataya ng isang bagay? Sapagkat sinabi ng ating Panginoong Diyos. Nung nag-share po ako minsan sa church about tithes and offerings, sinare ko noon yung 10%, 20%, 70%. 10% yung tithes, 20% yung savings, at 70% yung expenses. Saan galing yung 20%? Parang hindi po alam ng iba. Kay Joseph. Noong panahon ng 7 taon na pananagana ng Ehipto, ay nagpa-imbak po si Joseph ng 5 bahagi ng kanilang inani. Sa loob ng 7 taon na pananagana. At binanggit po yan sa Genesis chapter 41 verse 34. Sinasabi po rito, maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng 5 bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng 7 taong kasaganaan. So yung 5 bahagi na binabanggit po rito ay 1/5 po yun. So ano po ba yung 1/5 ng 100%? Hindi po ba 20%? So biblical po ang mag-ipon ng 20%. Nung dumating ang 7 taon na tagutom sa buong mundo, hindi po naapektuhan ng bansang Egypt dahil nakapag-imbak sila ng napakarami nung panahon ng pananagana. At sa kanila pa namili ang mga taga-ibang bansa. So anong principle po ang tinuturo sa atin? Dito sa ating nabasa. So we need to save during the time of plenty. Maaring dumating din po ang tagutom sa ating buhay. Maaring sa panahon na tayo ay mawalan ng trabaho, magretiro, o pag may pandemya na katulad ng nararanasan natin ngayon. Ang point po natin na ito, saan po ba natin inilalagay ang ating pananampalataya? Sino po ba ang dapat nating paniwalaan? Bakit kailangan nating paniwalaan? Sapagkat ang nangako po ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Panginoong Diyos ay hindi po maaaring magkamali. Ito
Ito po yung substance na binabanggit natin kanina sa Hebrew chapter 11 verse 1. Ito yung foundation mo, the Word of God. Sapagkat ang nangako ay Diyos na hindi po nagkakamali sa lahat ng kanyang sinasabi. Tignan po natin yung pangalawa. Evidence. Proof. Conviction. Ibig sabihin nito, faith is a proof or conviction. Dapat may conviction. So, anong ibig sabihin nito? Sa sarili mo, kumbinsido ka na nandun ang conviction ng Holy Spirit. Dapat meron kang peace. Sapagkat alam po natin ng totoo. Pag may faith ka, alam mo na totoo. Mayroon kang kapayapaan. Mayroon kang kagalakan. Hindi ka nararatel. Hindi ka natataranta o nagdadalawang isip. Nandun yung peace. Nandun yung kapayapaan. Kaya kung gusto po nating malaman na tama ang ginagawa natin, dapat mayroon tayong peace. Mayroon tayong kapayapaan. Kaya kung gusto po nating malaman na sang-ayon sa salita ng Diyos yung mga ginagawa natin, dapat mayroon tayong kapayapaan. Pero pagka wala kang kapayapaan, pagka alanganin po tayo, mas makabubuti siguro po na wag na nating ituloy. Pag-pray mo muna natin mabuti. Maaring may mag-offer sa atin na isang magandang bagay, opportunity, nag-isip ka, tatanggapin ko ba ito o hindi? Baka sabihin mo na ito na ang umpisa ng pagyaman ko. Ngunit, hindi ka sigurado. Hindi mo maramdaman yung peace. Wala kang kapayapaan. Pero nagpatuloy ka pa rin. Bandang huli, nalaman mo, huli na. Scam pala. Pagkaalanganin po tayo at wala pang evidence or proof or conviction, mas makabubuting wag na munang ituloy. Dapat ipag-pray mo muna nating mabuti sapagkat ang conviction ay gawa ng banal na espiritu. Dapat may evidence. Isa po sa description kung paano describe ang faith ay obtain a good report. So kailangan po ay may good report base po sa ating main reference verse na binanggit kanina. So ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, yung mga taong nabuhay sa pananampalataya na nais ng Panginoong Diyos na yun ang magpatotoo, yun ang magwi-witness. Yung kanilang buhay kung paano sila nagtiwala sa salita ng Diyos, ayun ang magpapatotoo. Magwi-witness na totoo ang salita ng Diyos. So, describe po ang faith na dapat may substance, evidence at good report. Pagkatapos, ini-enumerate na po sa verse 4 ng Hebrew chapter 11 yung mga iba't ibang mga taong nabuhay sa pamagitan ng pananampalataya. Dito na po papasok ang pangalawa nating pag-uusapan sa faith demonstrated. Sa faith demonstrated, inisa-isa yan. Simula po kay Abel hanggang sa mga martyrs. Mababasa po natin yan sa Book of Hebrew chapter 11, 4. Magmula po sa verse 4. Ang nabuhay po sa pananampalataya. Kung i-research po natin, magmula sa panahon ni Abel, na unang naging martir at sa naging early Christian martyr, ay halos 4,000 years po ang gap. So, sila po ay nabuhay. Mga taong nabuhay na may pananampalataya sa iba't ibang panahon.
bilang katunayan na ang salita ng Diyos ay totoo. At ngayon, tayo naman ang sumusulat ng kasaysayan natin na tayo rin ay mabubuhay sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya. Tignan po natin ngayon kung ano ang mga buhay ng mga martir na nakasulat sa Bible. Kung isa-summarize po natin ang 7 sa mga martir, hindi ko na po inisa-isa. Ito po ay may relasyon sa iba't ibang ginawa ng mananampalataya. Kung titignan po natin ng kanilang mga kasaysayan, ito lang po ang makikita natin. The Word of God, obedience to the Word of God, then blessing. Kung isa-summarize po natin ng kanilang mga buhay, ibinigay ang Word of God, nag-obey sa Word of God, at dumating ang blessing, yun lang. Simula kay Abel hanggang sa early Christian martyr, 4,000 years ang gap. Nabuhay sa pananampalataya pero iisa ang pattern. Nagbigay ng salita ang Panginoong Diyos, tapos sinunod po nila ang Word of God by faith. At pagkatapos po noon, dumating ang pagpapala. Pagpapala na nagbumula sa ating Panginoong Diyos. Tignan po natin ang naging buhay ni Abel. Anong nangyari kay Abel? The faith and worship. Alam naman natin nang nangyari kay Abel na siya ay naghandog sa Panginoong Diyos ng tupa. At pagkatapos si Cain naman ay naghandog din ng ng mga gulay. Kasi magsasaka po siya. So maaaring sabihin ng iba, bakit gulay? Dapat hindi gulay. Kaya si Cain daw ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon dahil po sa kanyang handog. Base po sa naunang salita sa Bible, pero kung itutuloy po natin ang pagbasa sa mga kasunod na talata at supporting verse, ay maaaring hindi po ito ang dahilan. Basahin po natin ng Hebrew chapter 11 verse 4. Sinasabi po rito, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. So dito po hindi binanggit na bakit hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain. Ang binanggit lang po dito ay tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel. Bakit po? So, basahin po natin yung cross-reference po sa 1 John 3:12. 1 John 3:12. Sinasabi po rito, huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y kampon ng dyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Si Cain po ay nag-worship, pero masama ang kanyang mga gawa. Masama ang kanyang mga ginagawa. Nag-worship siya pero evil ang ginagawa niya. Ganon po ba ang faith? Marahil kaya hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang handog dahil nag-worship siya pero ang buhay niya ay hindi tama, hindi ayos. Hindi po maganda yung kamay natin ay tinataas natin sa pag-worship, ngunit siya rin nating ginagamit sa pananakit sa ibang tao. Siyang ginagamit upang hamakin o usgahan ang kapwa natin. Alalahanin po natin ang ibig sabihin ng istorya ni Abel, ang faith and worship.
Dapat hindi magkahiwalay ang ginagawa sa buhay at sa pag-worship sa Panginoon. Upang tanggapin din ng Panginoong Diyos ang ating pong mga handog. Katulad po ng pagtanggap ng Panginoon sa handog ni Abel. Amin po ba? Tignan naman po natin yung pangalawang Bible character na demonstrate ang kanyang pananalig. Matatagpuan din po natin sa Hebrew chapter 11. Siya po ay si Enoch. Ito pong isang tao na hindi namatay. Isa sa dalawang taong nakaranas ng rapture. Yung isa si Elijah. So, sinasabi po rito sa Hebrew chapter 11 verse 5, dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. So, ang tawag po kay Enoch ay the man who walked with God. Yung lumalakad na kasama lagi ang Diyos. Ibig sabihin, nung nabubuhay po siya, lahat po ng kanyang desisyon, lahat ng kanyang gagawin, ay hindi niya iniiwan ang Panginoon. Kaya, nasulat sa Bible, na siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Anong mensahe ang iniwan po sa atin ni Enoch? Yung pananampalataya natin, mga kapatid, ina-apply po dapat natin sa ating buhay, sa ating mga desisyon, sa ating mga gagawin, sa ating mga pagpapasya, sa ating mga gagawin. Dapat laging nandoon palagi kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang pananampalataya dapat ina-apply natin sa pang-araw-araw. Sa pang-araw-araw po nating buhay. Kung paano maging pleasing sa mata ng Panginoong Diyos. Yan po ang pananampalataya na iniwan sa atin ni Enoch. Tignan naman po natin ang sumunod, ang pananampalataya. Siya po ay si Noah. Kung titignan po natin ng pattern ng kanilang mga pananampalataya, magmula kay Abel ay ganito. The word of God was given. Pagkatapos nag-obey sila. Ngayon kay Noah naman, binigay ang word of God kay Noah. Sinabi po ng Panginoon, Noah, gugunawin ko ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Mapupuno at mamamatay ang lahat ng tao. That's the word of God. Basahin po natin ng Hebrew chapter 11 verse 7. Sinasabi po dito, dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito, hinatulan niya ang sanlibutan at siya ay ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Binigyan siya ng babala ng Diyos ng bagay na hindi pa niya nakikita. Maaring mula kay Adan hanggang kay Noah, wala pang ulan. Baka hamog pa lang ang bumubuhay sa mga pananim. O baka wala pang malakas na ulan na sunod-sunod. Nakatulad po ng nangyari sa panahon ni Noah. Dahil binanggit po dito sa ating verse na hindi pa nangyayari mga bagay na mangyari na hindi pa niya nakikita. So, kung titignan po natin ang ating verse, ang point po natin dito ay gumawa siya ng isang daong upang ang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa 2 Peter chapter 2 verse 5, may binanggit po na at ang 7 niyang kasama. So, meron po siyang 7 kasama. Sino po yung 7 tao na kasama ni Noah? Yun pong pamilya niya.
Kaya ang tunay na pananampalataya ay binabahagi po sa ating mga mahal sa buhay. Biblical faith po yan. Kaya kung titignan natin ang Bible, sinasabi rin sa Joshua chapter 24 verse 15. Sinasabi po rito, "But as for me and my household, we will serve the Lord." But as for me and my household, we will serve the Lord. Pagdating sa Acts 16:31, ganito rin po ang sinasabi, "Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Palaging kasama ang pamilya. Kaya yung pananampalataya po natin, mga kapatid, kung tunay ito, hindi po natin iiwanan ang ating pamilya. Isasama po natin ang ating pamilya. Si Zaccheo, ganun din po ang nangyari. Nung sumampalataya po si Zaccheo, anong sinabi ng Panginoon? Sinabi po ng Panginoong Yesus, "Sa tahanang ito, dumating ngayon ang kaligtasan." So, iiwan mo ba ang pamilya mo? Iiwan mo ba ang anak mo, asawa mo, magulang mo? Hindi. Isasama mo sila. Isishare mo. Isishare po natin. Ibabahagi natin ang ating pananampalataya. Ang salita ng ating Panginoon ay dapat binabahagi. Tandaan po natin ang iniwan na pananampalataya ni Noah. Faith and family. Hindi po natin iiwan ang ating pamilya, kundi ibabahagi po natin ang salita ng Diyos sa kanila. Amen po ba? Tignan naman po natin ang pang-apat. Pinag-isa na lang po natin ang mga tinatawag na the patriarchs. The patriarchs. Mga magulang o ninuno natin. Sino yung mga patriarch na tinatawag? Si Abraham po, si Isaac, Jacob, and Joseph. Kung isa-summarize po natin ang kanilang mga buhay, ibinigay ang Word of God, ibinigay ang salita ng Panginoong Diyos. Una si Abraham. Anong sabi kay Abraham? Abraham, alis ka dyan. Saan tayo pupunta, Lord? Alis ka dyan. Ganun lang. Hindi niya alam kung saan pupunta. Basta lakad ka lang, sabi ng Panginoon. Abraham, gagawin kitang isang malaking bansa. Lord, ni isang anak nga, wala ako. Pero sumunod siya, nanampalataya po siya. The word of God was given. Ganon din po kay Isaac, kay Jacob, kay Joseph. At sinabi po na gagawin ko kayong malaking bansa. Pagpapalain ko kayo, maging pagpapala kayo sa lahat ng mga tao. Yung pangako sa kanila ng Diyos, nakita po ba nila? Hindi po Pero nanampalataya po sila at binilang na matuwid sa mata ng Panginoon. So, anong klaseng faith po ang iniwan ng ating mga ninuno sa buhay po ni Abraham, Isaac, Jacob, at Joseph? So, ang iniwan po nilang mensahe, ang kanilang pong pananampalataya ay faith and wait. Hintayin lang po natin ang pangako ng ating Panginoon, kung yung pangako ng ating Panginoon na nakasulat sa Bible. May sariling time frame po ang Panginoon. Pagkatiwala po natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Wait, maghintayin lang po tayo sa panahon na ibibigay sa atin ng Diyos. Mas alam po niya ang ikabubuti po natin kaysa sa alam natin. Faith and wait, yun ang pananampalataya. Marunong mag-antay sa pangako ng ating Panginoon. Tignan naman po natin yung susunod na dinemonstrate ang pananampalataya sa Book of Hebrew. Si Moises. Yung pananampalataya po ni Moises, basahin po natin sa Hebrew chapter 11, 23
and 27. Kung babasahin po natin ng verse na ito, makita po natin dito na dahil sa pananalig sa Diyos ng mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang magandang sanggol, itinago nila sa loob ng 3 buwan. So, dito po sa verse na ito, makikita natin na ang magulang ni Moises ay hindi natakot. Hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Ibig sabihin, pag tunay ang pananampalataya natin, hindi ka dapat matakot. Verse 27, ito naman po yung sinasabi. Ang pananalig din sa Diyos ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto, kahit magalit ang hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakikita ang Diyos. So, dito po sa verse na ating nabanggit, si Moises naman ay hindi rin natakot. Ibig sabihin, pag tunay ang ating pananampalataya, ay hindi ka dapat matakot. Doon po sa verse 29, sinasabi rin po nito, dahil sa pananampalataya sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula, na parang lumalakad sa tuyong lupa. So, dahil po sa pananampalataya, nakatawid po sila sa Red Sea. Pero, alam niyo po ba kung ano ang tumatakot sa kanila? Yung humahabol po sa kanilang army ni Parao ng Egypt. Pero, natakot ba si Moises? Hindi. So, ang ibig sabihin ng kasaysayan ni Moises sa pananampalataya niya, ang biblical faith niya, ang tunay na biblical faith ay hindi po dapat natatakot. Hindi natatakot sa mga bagay na darating at hindi po natatakot sa mga pananakot na mga ginagawa ng mga kaaway. Tandaan po natin na ang dyablo ay parang yung umuungal pero wala ng ipin. Tinanggalan na siya ng ipin ng Diyos sa bundok ng Kalbaryo. So, ang tanging magagawa na lang niya ay deception. Dadayain ka lang. Kaya huwag po tayong padadaya at matakot. So, tandaan po natin na ang pananampalataya ni Moses, dapat huwag matakot. Tignan naman po natin ang sumunod na demonstrate ang kanyang pananampalataya sa Book of Hebrew, chapter 11, 30 hanggang 31. Si Joshua at Rahab. Alam naman po natin na yung nangyari kay Joshua, pumasok sa Jericho, pagpasok niya, na-meet niya si Rahab. Si Rahab, tinago niya yung spy. Sabi niya, wawarningan kayo ha. Ito yung halimbawa ng white lies po na sinasabi. Kasi si Rahab po nagsinungaling. Nung may naghahanap po na nung hinahanap po yung spy, tinanong si Rahab, nandyan ba ang mga spy? Ano pong sagot niya? Wala dito. Pero po nandun sa loob. So ano pong tawag doon? Hindi ba white lies yun o pagsisinungaling? Parang ganito lang po yan. Andyan ba yung nanay mo? Sabihin ng Bombay. Sabi ng nanay, sabihin mo anak, wala ako ha. White lies. So, pagsisinungaling din po yun. So, saan kinumen ng Diyos si Rahab? Sa pagsisinungaling po ba? Hindi. Hindi po. Sa pananampalataya. Sapagkat kung titignan po natin yung pag-uusap ng mga spies, sinabi ni Rahab, alam ko na ibinigay sa inyo ng Diyos ang lugar na ito. The word of God was given. Ibinigay ang salita ng Diyos. Sabi ni Rahab, alam ko na ibinigay sa inyo ng Diyos ang lugar na ito. Naniwala sa Rahab. Yun, doon siya kinumen ng Diyos, hindi sa pagsisinungaling. So akala natin sa pagsisinungaling, hindi po. Sa pananampalataya. Kaya ang mensahe po na iniwan nila sa atin ay faith and victory.
Makakamit po natin ang tagumpay kung tayo'y mananatiling nananampalataya at sumusunod sa salita ng Diyos. So ito naman po yung panghuli sa Hebrew chapter 11, 32 to 39. Basahin po natin. Medyo mahaba. Sinasabi po rito sa verse 32, magpapatuloy ka pa ba ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng mga bunganga ng mga leon, pumatay ng naggagalit na apoy at naligtas sa tabak. Sila'y may hina ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Ano pat napaurong ang hukbo ng dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay matapos buhayin muli. May mga tumangging palayain, sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit at mayroon ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak. Mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. Sa verse 39, at dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan. So ito po yung panahon ng mga hari. Panahon ng mga propeta. Pagdating ng early Christians at karoon po ng mga martir. So ano pong common factor sa kanilang lahat? Ang common factor sa kanilang lahat po ay lahat po sila ay dumanas ng mabigat na pagsubok. Dumanas sila ng mga pagsubok sa buhay. So lahat po yan ay naranasan ng iba't ibang sumasampalataya sa atin pong Panginoon. Faith and trials. Dumarating ang mga pagsubok sa buhay. Tinitest ang pananampalataya po natin, pero sa huli, magtatagumpay din. Magtatagumpay din. Bakit? Dahil makakasama po natin ang Panginoong Diyos. Kaya naman po, tignan naman po natin ang ating pananampalataya. Anong klaseng pananampalataya meron tayo? Hindi ko mo may pananampalataya ay okay na. Tayo lang po ang pwedeng makapagsabi kung anong klaseng pananampalataya meron tayo. Nakikita ba sa atin ang ating pananampalataya? Sinasapamuhay po ba natin ang ating pananampalataya? Tandaan po natin, the Word of God was given, obedience to the Word of God, then blessing. Tayo po ay yumuko at tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sapagkat ang foundation ng amin pong pananampalataya ay hindi kung ano paman, kundi ang iyong banal na salita. Dalangin po namin na patuloy mo kaming gabayan sa lahat ng aming gagawin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita na iyong pinagkaloob sa araw na ito. Naway maging gabay nawa namin ito sa aming pamumuhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.